Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May iba't ibang uri ng hayop ang nasagip sa magkahiwalay na rescue operation sa loob at labas ng bansa. Sa Palawan, may nailigtas na lamang dagat mula sa illegal trade. Habang sa Thailand, may tinangkang ipuslit na bayawak na galing pa raw sa Pilipinas. Isang Thai na pasahero galing Pilipinas ang hinarang kamakailan sa Suvarnabhumi International Airport sa Thailand. Matapos na may nadiskubre sa kanyang dalang maleta, isang buhay na dagang bukid, pati na bayawak. Ang mga nasabat na hayop, protected wild species. Kaya ang smuggler, inuli. Ang kasong ito ay maaring may kaugnayan daw sa transnational smuggling network. Samantala, dito naman sa bayan ng San Vicente sa Palawan, ang nasabat kamakailan ng PCSD o Palawan Council for Sustainable Development, iba't ibang pinagbabawal na yamang dagat. Kabilang sa mga buhay na isda kanilang nasabat, ang 26 na suno o leopard coral grouper. Ito ay tinitrade ng buhay. Meron kasi sa Palawan na live fish industry kung saan na-export yung ating mga suno palabas ng Palawan papunta sa ibang bansa. Pero ang mga suno raw na kanilang mga nasabat, oversized pala. Ang inaalaw lang natin according sa PCSD admin order ay 32 centimeters hanggang 47.5. Yan lang yung allowed na size para i-trade. In demand sila, kaya nga nagkaroon tayo ng issue on overharvesting at saka yung overfishing. And this is highly regulated sa Palawan Council for Sustainable Development. Pinagbabawal natin yung juveniles na mahuli as well as yung spawning populations. Maliban dito, may na-recover din silang isang buhay na maming at 3 buhay na panther grouper. The 3 pieces of panther and 1 piece of mammal are all endangered species, which are banned species, hindi yan siya pwedeng kolektahin. Ang protocol is kung buhay siya, ibinabalik natin sa isang area, most probably isang marine protected area. Paalala ng PCSD, Marine resources are not commodities but shared natural heritage. Their protection ensures ecological balance, food security, and sustainable development. sa bayan naman ng Rojas sa probinsya ng Palawan pa rin, may isa pang critically endangered species ang nasagip din na otoridad. Anong hayop naman kaya ito? Kuya Kim, ano na? Ito ang pangolin o balintong na nasagip kamakailan sa sitio Taradungan sa Rojas, Palawan. Ayon sa ulat ng Mendro o Municipal Environment and Natural Resources Office, tinatayang may bigat itong 3 kilos at sukat na 36 centimeters. Matapos itong suriin, napag-alaman na meron itong sugat. Gayunman, ligtas itong naibalik sa kanyang natural habitat. Ang balintong ay kabilang sa critically endangered species o mga hayop na nanganganib ng maubos. Isa rin to sa most trafficked mammal sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang buhok ng isang babae mula Cagayan aksidenteng sumabit sa ginagamit niyang pampakintab sa sasakyan. Paano kaya siya nakawala? Ito ang ginagamit para i-polish o pakintabin ang ating mga sasakyan. Ang umiikot itong pad o wheel, kayang burahin ang maliliit na gasgas. Ang tawag dito, buffing machine. Ang tiga-Abulog Cagayan na si Armelin, na curious kung paano ito gumagana. Kaya nung pinipinturahan nila kamakailan ng kanilang sasakyan, ang buffing machine kaya raw napagdiskitahan. May gumagawa po nun. Naiinggit po ako kay kuya na gumagawa po kasi parang gusto ko rin po ma-try para ma-experience. Pero ang buhok ni Armelin, aksidenteng sumabit sa buffing machine. Napindot-pindot ko po yung switch on niya. Napindot-pindot ko po kaya hanggang dito po yung nakainom machine. Paano kaya makakawala si Armelin sa sitwasyong ito? Kapag ginugupit ang ating buhok, hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Pero kapag binunot ito mula mismo sa ating scalp o anit, tayo ay nasasaktan. Ang ating buhok kasi ay gawa sa isang protein na tinatawag na keratin. Ito ay matuturing na patay na cells. Wala rin tong nerves. Kaya kapag ito'y ginupit, hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Ang buhay na bahagi ng ating buhok naman ay nasa loob ng hair follicle sa ilalim ng balat. Meron naman itong nerve endings.
Nasistimulate mga nerves na ito kapag ito'y binubunot at may signal ng sakit na napupunta sa utak. Kaya naman ramdam sa anit ni Armelin ang sakit nang ito'y aksidenteng sumabit sa buffing machine. Payo ng eksperto, Patayin natin agad o i-unplug ang makina. Siguraduhin natin na wala ng kuryenteng dumadaloy para maiwasan natin ang aksidente. Gumamit din tayo ng mga kagamitan na may matalim na talim. Or meron tayong buffing wheel rake. Mag-iingat din tayo na sana wag masira ang rotor o yung buffing wheel na tinatawag. And then lastly, dahan-dahan po nating putulin at alisin po yung buhok hanggang sa tuluyan na nating marilis yung pagkakapalupot. bagay daw na ginawa naman ni Armelin. Buti hindi po ako nakalbo. Dahil sa nangyari, nagkapasaraw ang kanyang noo. Mga 1 week po na masakit. At ang kanya raw natutunan mula sa karanasang ito. Huwag pong mangyalam ng hindi mo trabaho tapos kapag ka magaganon ka po is dapat magtali ka ng buhok. Kapag siya naman daw ang gagamit ng buffing machine, kailangan talaga magdoble ingat. Ang kanya kasing record-breaking na buhok, talaga namang takaw sabit. Ang may hawak ng Guinness World Record para sa longest hair on a living female person, hawak ni Alia Nasirova ng Slovakia. Ang kanyang buhok may habang 257.33 centimeters o 8 feet and 5.3 inches. Para ma-achieve ang kanyang napakahabang buhok, hindi niya raw ito pinapagupitan. Umaasa siya ang nasungkit niyang world record maging inspirasyon sa ibang ma-enjoy ang human beauty at maging natural lang. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, alam nyo ba na ang mga naiiwan o tinatapong mga fishing gear sa laot nagiging banta sa ating dagat at sa marine species na naninirahan dito? Ito ang tinatawag na ghost fishing. Ang lumalalang problemang ito, ipapaliwanag sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Ang nalambat na mga mangingisdang ito na mula sa Sablayan, Occidental Mindoro, hindi mga isda, kundi Dalawang pawikan. dalawang pawikan. Kawawa. Sabit-sabit na ang mga lambat. Isa pa, mamaliit na dito isa. Kwento ng uploader na si Jovel J. Ang mga mangingisda sa video, kanya raw mga kaibigan. Papauwi na raw sila noon nang madaanan nila ang isang lambat na palutang-lutang sa laot. Tinitingnan kung may laman na isda at paghanap buhayan nila. Ngayon, nung pagsisid nung kasama niya, ang nakita po ay pawikan. Akala pa nga nila, yung isang pawikan ay patay na. Box turtle. Ang mga natrap na pawikan, agad nilang inalis mula sa lambat. Oo, kawawa yung isa. Sabit yung paa, tingnan mo. Ano kasi siya, nasakal na siya ng lubid. At sa kanila ito pinakawalan. Magpakatatag ka. Oh, ito. Okay, 1. Malaki. Mga idol, 1, 2, 3. Ano sila? Yung isa mga idol. Yan, naglangoy na idol. Ayos na. Buhay sila. Successful yung kanilang pag-rescue doon sa pawikan. Naibitawan po nila ng maayos. Ang mga na-rescue na pawikan, isang green sea turtle at isang hawksbill sea turtle. Hinala nila Jovel J ang lambat kung saan sumabit ang mga ito. Itinapon o di kaya naiwan mula sa isang malaking parko. Yung lambat na po yun, sir, anod po, ritaso na binitawan sa laot. Siguro yung pawikan ay nangangain doon ng isda. Bali, natrap sila doon sa lambat na yun. Dito kasi sa amin ay talagang dumadami. Ang problema, yung natatrap sila sa mga lambat na anod. Ang tawag sa pagkakatrap ng mga laman dagat sa mga naiiwang fishing gear sa laot, gaya ng lambat, ghost fishing. Malaking problema ito. Nagdudulot kasi ito ng polusyon sa ating karagatan. Habang ang mga natatrap ng mga marine species dito, hindi basta-basta nakakatakas. Kaya sila'y namamatay sa gutom o pagkakasakal. Pwede rin ito makahuli ng mga wildlife. Ito yung tinatawag na bycatch or hindi sinasadyang pagkahuli. So dapat pakawalan agad yung mga mahuli. Kadalasan to galing to sa mga inabandon na mga nets. Pwede yung mga maliliit na mga mangingisda or pwede yung mga commercial fishers din. Ang aming paalala sa ating mga kababayan na naghahanap buhay sa laot, maging responsable palagi. Sa bawat lambat kasi na inyong napapabayaan, ang ating dagat ang nasisira at ang mga nabubuhay dito ang nagdurusa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa
nahuli ka mang pagsulpot ng napakalaking sinkhole. Ano ang naging rason na biglang pagguho ng kalsada? Kuya Kim, ano na? Nilamon ng pangamba ang mga taga Shanghai, China. Nakabahagi ng kalsadang ito sa Minhang District. Bigla na lang, gumuho. Ang butas isa raw sinkhole. Ayon sa otoridad, nailikas naman daw kaagad ang mga residente at walang naitalang casualty sa insidente. Ang sinkhole, maaaring bunso daw ng naulat na water leakage na sinasagawang metro line sa lugar. Kuya Tim, ano na? Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nabababad sa tubig ang lupa, lalo na pag binubuo ito ng limestone. Ayon naman sa pag-aaral, ang pagsulpot ng dumaraming sinkhole sa ating planeta, isa sa mga epekto ng climate change. Dahil kasi sa pagbabago ng ating klima, mas malalakas at mas napapadalas na ngayon ang pag-ulan. Ang mga pag-ulang ito nagpapabilis sa pagkakapunaw ng limestone sa ilalim ng lupa. Nakakatakot man, lalo't napakadelikado ng mga sinkhole. Meron naman ngayong modernong teknolohiya na maaaring makatulong sa pag-detect ng sinkhole bago pa man ito sumulpot. Ang mga eksperto gumagamit ngayon ng satellite radar para makita ang paglubog ng lupa bago pa ito tuluyang bumagsak. May mga AI o artificial intelligence models din na tumutulong sa pag-predict ang high-risk zones. Ang mga sinkhole, maaaring sumulpot ng biglaan. Nakakakabamang pakinggan pero hindi ito dapat kinakatakutan. Dapat pinaghahandaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa mga magkasintahan dyan na tila nawawala na ng spark sa isa't isa. Ito raw ang challenge na pwede niyong gawin ngayong Valentine's Day. Literal kasing makakaramdam kayo ng spark. Anong paandar ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga magkasintahan kumasa sa challenge na to, nakaramdam daw ng spark. As in literal na kuryente. Kapag daw kasi magkikis matapos kuskusin ng kumot ang buhok ng isa, tila si raw ay nakukuryente. Ang tawag dito, Static Kiss Challenge. Isa sa mga kumasa, ang magkasintahang Jelly at Ramsey mula Davao del Norte. Rinay ko sa kanya, totoo bang may spark? Go lang ako. Paano ba ito ginagawa, Jelly at Ramsey? Kumuha siya ng kumot, tapos sabi niya yumuko ka, tapos pinatong niya yung kumot sa sa buhok. Tapos dinikit namin yung lips namin. Totoo talaga, na-shock kami kasi may spark, tapos may tunog talaga na parang nakuryente ka. Pero sandalian lang, isang beses lang po namin ginawa yun kasi hindi na namin alam yung deeper explanation kung bakit nagkakaganon. Pero bakit nga sila nakuryente? Kuya Kim, ano na? Ang spark o kuryente na nararamdaman ng mga kumakasa sa Static Kiss Challenge, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa static electricity o electrostatic charge. Kapag kinukuskus kasi ang kumot sa ating buhok, nagkakaroon ng electrostatic charge build-up sa ating katawan. At kapag naglalapit ang dalawang may magkaibang charge, nadi-discharge ito. Kaya may maliit na spark o parang tusok na pakiramdam. Karaniwan namang maliit at hindi delikado ang static shock. Pero iwasan itong gawin kung may nakakabit sa iyong sensitive na medical device. Huwag din gagawing malapit sa mga flammable materials. At syempre, dapat may consent o permiso ng iyong kapartner. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim bumabati sa inyo ng malikayang araw ng mga puso, mga kapuso. Happy Happy Valentine's to all!